Lalaki, binutukan lang ang ulo ng payaso na modelo. Tatlong payaso ang biglang nabuhay. Si ate ay mabilis na tumakbo, ngunit inakala pa rin ni Lolo Wu na ang mga ito ay totoong tao na nagpapanggap. Hanggang sa, habang nagpupumiglas siya, nahila niya ang isang braso ng payaso. Doon nilang nalaman ang tunay na pagkatao ng payaso. Sa kabilang banda, nakita ng mga kasama ang anti-hero, at nalaman mula sa kanya na ipinagbili niya ang magic box sa isang baliw. Mula sa address ng bahay, makikita na hindi normal ang pag-iisip ng taong iyon. Bahay 666. Sumisigaw si ate habang tumatakbo. Sa wakas ay nagkita-kita ang lahat nang makita ang payaso na humahabol kay ate. Alam din ng mga kasama na kailangan nilang tumakbo agad. Ngunit sa pagmamadali, nakatakbo sila sa labyrinth ng halimaw. Ayos na ngayon, hindi nila malaman kung alin ang totoong halimaw. At alin ang mga taong nagpapanggap. Mabuti na lang, maganda ang swerte nila sa pagkakataong ito. Matagumpay silang nagkita-kita sa labasan ng labyrinth, ngunit hinabol din sila ng payaso. Ipinapakita pa rin ni Lolo Wu ang kanyang mga galaw, ngunit ayaw na magapsaya ng oras ni ate. Binugbog niya ang payaso. Ang apat na nanonood ay naiisip na, masakit siguro ang katawan niya. Pagkatapos ng isang magandang paikat na sipa, mabilis na tinapos ni ate ang payaso. Nagsasamantala si Lolo Wu sa sitwasyon. Ay hindi, ang babaeng may tiyan ay naglalabas lang ng walang kwentang salita. Isa pang payaso ang lumabon. Nagmamadali silang tumakas palabas ng bahay. Nang makita ang payaso na humahabol mula sa di kalayuan. Inakala ng lahat na kailangan nilang sumakay sa bisikleta at tumakbo agad. Tanging si Lolo Wo lang ang hindi maulaan ang susunod na gagawin. Dahil hindi siya marunong sumakay nito, ngunit mabilis siyang nakahanap ng solusyon. Kaya, nakarating sila sa kalye ng mga multo. Puno ng nakakatakot na modelo ang lugar. Natakot na musto si Lolo Wo. Kung nabuhay ang lahat ng modelong ito, wala sa kanila ang makapatakas. Nakarating sa bahay 666. Pinindot ng lahat ang doorbell. Handa na sila para sa mahirap na sitwasyong ito. Hindi ako, sumuko. Nakasuot ng costume ng maliit na demonyo si Principal at medyo mayabang. Nakita niya ang magic book at binasa ang mga spell dito. Ang mga ito ay nakasulat sa mahirap basahin na Latin. Binigyang diin ni Principal na kailangan nilang bigkasin ng mga spell na ito na may buong puso. Pagkatapos niyang magsalita, isang football ang itinapon sa loob ng bahay. Nanggaling pala ito sa halaman laban sa zombie. Dumating ang zombie ng football. Kawawang lolo mo. Ang kanyang prostate ay dadaan sa maraming mahirap na pagsubok ngayon. Lahat, bilisan niyo at labanan ang mga zombie. Pero si Lolo Wo, nagtago lang sa isang tabi. Ang mga zombie ang kanyang pangumot noong bata pa siya. Ngayon, talagang nawalan na siya ng pag-asa. Si ate ay tinamba ng zombie. Ang magic book ay nahulog sa furry place. May kaunting habo. Gusto pa ring iligtas ni ate ang mangkukulam. Pero sabi ni Lolo Wo, bilisan niyo at tumakbo. Bungay muna bago ang lahat. Kasi kapag nawala ang lupa, mawawala rin ang tao. Pero kapag nailigtas ang tao, makukuha rin ang lupa. Kaya naman, sa ilalim ng utos ni Principal, nagtago sila sa basement. Ang mga zombie ng football ay hindi sumuko. Ang pinto ng basement, sa ilalim ng atake ng zombie ng football, ay malapit ng bumigay. Nakita ni ate ang kawalan ng pag-asa ni Lolo Wo at nagalit siya. Sabi niya, Tay, nasaan na ang tapang mo? Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang takot ay talunin ito. Kaya mo yan, Tay, palagi akong naniniwala sa iyo. Ang mga salita ni ate ay nagbigay inspirasyon kay Lolo Wo. Pero hindi pa rin niya nakalimutan ang kanyang sarili. Ang buhay ng isang siyentipikong halimaw. You know what the chainsaw was originally called? A bone cutter. Nang mawala ang takot ni Lolo Wo, para siyang naging isang Diyos ng digmaan. Ngayon, isa siyang all-around na mandirigma na may chainsaw. Bawat patay ay nagdagdag ng 10,000 puntos ng armor penetration at critical hit. Maliit na gulay. Ang mga zombie ay wala lang sa kanyang kamay. Nang masaya si Lolo Wu sa pagpatay, napasobra siya sa lakas. Ang chainsaw ay naipit sa mesa. Kaya naman, kinuha ni Lolo Wu ang braso ng zombie. Ginawa niyang double stick ang siko. Pagkatapos ng isang serye ng makinis na dalaw na parang kay Bruce Lee. Lahat ng zombie
ay namatay sa kamay ng walang awang si Lolo Wu. Kaya naman, nakakuha si Lolo Wu ng isang grupo ng mga tagahanga. Pero sa oras na ito, nalaman din nila na nasunog ang spell. Lumabas sila para tingnan. At nalaman nilang wala na ang lahat ng mga modelo. Nagtapos sila na ang mga modelong ito ay maaaring pumunta sa sentro ng bayan. At ganoon na ang nangyari. Nakita ng mga residente ng bayan ang mga modelong papalapit na may matinding galit sa kanilang mukha. Sa mungkahi ni Principal, nagpasya silang pumunta sa sementeryo para tawagin si Wharton, ang espiritu ni Ginang Wharton. Sabi ni Principal, ito ang unang beses niyang ginawa ito, kaya medyo kinakabahan siya. Sana maintindihan ninyo. Now again, I am very much out of practice as stage. Pero biglang nagsindi ang lahat ng kandila dito. Nakita ng lahat ang sitwasyon at patuloy na tinawag si Ginang Wharton. Of course, I hear you, child. Dead I released NGJ. You did what? Nagalit si Ginang Wharton. Bakit ang mga batang ito ay napakawalang ingat? Pero binigkas pa rin niya ang spell at pinatandaan sa lahat. Now can I please go back to being dead? Oh yeah, nakuha na ang spell. Nagmadali ang grupo sa bayan. Tiningnan ni ate ang orasan. Malapit ng maghating gabi. Kailangan nilang bilisan at pigilan si Jack na kuripot. Kung hindi, may mamamatay. Pero sinabihan ni Lolo Wu si ate na huwag magmadali. Si Jack na kuripot at si Satanas ay magsasagawa ng transaksyon. Kailangan nila ang Jack o lantern at ang lupain ay bumalik sa. Ayos na. Ang isang operasyon ay kasing bilis ng tigre. Si Lolo Wu, ang 250, ang asawa niya, at ang Jack of Lantern ay sabay-sabay na nasa bahay. Hindi ba't direktang ibibigay nito si Jack na kuripot sa kanya para makauwi agad? Tinarget ni Lolo Wu ang sasakyang kalabasan ng alkalde. Hoy! Huwag mong gawin ito. Sa bilis na nakakasakit ng puso, hinailan ni Lolo Wu ang mga cable at pinaandar ang makina. Nang makita ang mga halimaw na umaharang sa daan, tinapakan ni Lolo Wu ang gas at humarurot. Walang tapot, lahat ng halimaw na ito ay dinurog ni Lolo Wu. Nang makarating sa pintuan ng bahay, ang biglaang paglitaw ni Lolo Pot ay itinagulat ng mag-ama. Si Lolo Pot ay talagang isang taong tapat sa kanyang salita. Sinabi niyang ipapatong niya ang sarili niya at ginawa nga niya. Walang pakialam na inalis ni Lolo Wu ang posas niya at dumiretso sa loob ng bahay para tingnan ang kalagayan ng kanyang asawa. Sa bahay, nakita nga ng asawa niya si Jack na kuripot. Nagunantam siya at naghanap ng lugar na pagtatabuhan. Natuwa ang asawa niya nang makita si Lolo Wu at ate. Sa sandali niyon ng pagkaabala ng asawa niya, direktang hinailan ni Jack na kuripot siya sa silid at naghanda para sa ritual. Lumabas din ang paniki para manggulo. Tinapatan ni Lolo Wu ang kanyang anak para harapin ang paniki. Habang siya naman ay ililigtas ng kanyang asawa mula sa demonyo, mabilis na lumipas ang oras. Malapit na maghating gabi, na-activate na ni Jack na kuripot ang portal at handa nang makipagtransaksyon kay Satanas. Malakas na binigkas ni Lolo Wu ang incantation ni Ginang Wharton. Ngunit wala itong epekto. Doon na ipinaalala ni ate kay Lolo Wu na dapat siyang maging tapat. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay si Lolo Wu. Sa wakas, muling nasilihan si Jack na kuripot sa Jack of Lantern. At sa oras na yun, eksaktong alas 12 na. Tumunog ang kampana ng hating gabi. Ang mga modelo sa plaza ay bumagsak sa lupa. Sa wakas, naligtas ang mga mamamayan ng bayan. Masayang inalis ng prinsipal ang sumay at buntot ng demonyo. At idineklara na tuluyan na siyang umiwalay sa panig ng demonyo. Samantala, si Lolo Wu, ang tagapagligtas, ay mukhang gusot. Napahandusay si Jack na kuripot sa sagid, habang siya at ang kanyang asawa ay nabalutan ng buto ng palabasa. Kinuha ni ate ang fire extinguisher at pinatay ang Jack of Lantern. Sa wakas, natapos na ang lahat, inimbitahan ni Lolo Wu ang lahat para kumain. Masaya lang ako na tapos na ang Halloween. Akala mo baliw ang kagabi. Dapat mong makita kung ano ang ginagawa ng bayan ito para sa Pasko. Pasko. Mabuti, bumalik tayo sa atet, inimbak ni Lolo Wu at ate ang Jack of Lantern. Masayang kumanta ang madama, ngunit hindi nagtadalang magandang sandali